Ako po si Carlo. Noong ako ay 15 taon pa lamang, tumigil ako sa aking pag-aaral dala ng kahirapan sa buhay at para makatulong sa aking mga magulang at mga kapatid. Nagtrabaho ako bilang parking boy sa harap ng isang Jollibee malapit sa aming baha. Sa araw-araw na trabaho ko, naging parte ng buhay ko ang sigla ng lugar, iba't ibang emosyon ng mga taong kumakain doon. Karamihan ay masayang ngiti ang nakikita ko habang nakamasid ako sa mga taong kumakain. Madalas naisip ko, ano kaya ang pakiramdam na madala ko ang aking buong pamilya sa loob nito at makita ko din ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Pero dahil mahirap lamang kami, ito ay naging isang pangarap ko na lamang araw-ara. Nakilala ko si Sir Marlon, siya ang store manager sa branch na iyo. Isa siyang napakabai at matulungin na tao, hindi lamang sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, kundi pati na rin sa aming mga nasa labas ng store. Walang kimi na kami ay kanyang kinakausap at kinakamusta. Isang araw, tinanong ako ni Sir Marlon kung bakit hindi ako nag-aaral sa mura kong edad at naikwento ko sa kanya ang aking dahila. Sinabi sa akin ni Sir Marlon na sayang naman ang aking kasipagan at kung gusto ko daw, maaari niya akong tulungan na makapasok ng trabaho bilang service crew sa branch na iyo. Siyempre, kaagad ko naman itong tinanggap na masayang-masaya ang aking puso dahil alam ko na ito na ang paraan upang makamit ko ang aking mga pinapangarap sa buhay. Katulad ng aking mga kasamahan sa trabaho, hindi ako pinababayaan ni Sir Marlo. Palagi siyang nasa tabi ko para ako ay matiyagang turuan at alalayan sa aking trabaho upang magawa ko ito ng tama. Bilang pasasalamat kay Sir Marlon, binibigay ko ang aking dedikasyon at sipag sa aking trabaho bilang service crew. Pagkatapos ng aking trabaho, ako ay magpapalit ng aking school uniform at maghahanda para pumasok naman sa aking eskwelaha. Naalala ko na kapag nagkakaroon ng conflict ang oras ng aking trabaho at pasok sa eskwelahan, kaagad na willing si Sir Marlon na gumawa ng adjustments sa aking schedule para pareho kong magampanan ang trabaho at pag-aaral. Habang lumulipas ang panahon, lalo akong humahanga sa kabaitan ni Sir Marlo. Dumating ang pinakamasayang araw ng aking pagtatapos sa kolehiyo. Ang araw na aking pinakapinananabika. Ito ang araw na pinangarap ko, ang makuha ko ang titulong accountant. Alam ko na abot kamay ko na ang tagumpay. Muli, hindi nawala si Sir Marlon, kasama ko pa rin siya sa pagkamit ng aking tagumpay at dama ko na siya man ay punong-puno ng saya sa aking naabo. Marahil naisip niya, napakalayo na ng narating ko mula sa pagiging parking boy, ngayon nakapagtapos na ako ng aking pag-aaral. Nakapagtrabaho ako bilang isang certified public accountant sa isang sikat na kumpanya na malayo sa aming tahanan at sa Jollibee branch na naging daan ng aking tagumpa. Mula noon, nawalan na rin ako ng komunikasyon kay Sir Marlo. Nakakatulong na ako sa aking pamilya at mga kapatid. Nagkaroon ako ng oportunidad na matanggap sa trabaho abroad kung saan alam ko na mas mataas ang sweldo at mas lalong bibilis ang pag-asenso ko sa buhay. Inanggap ko ito at agad na lumipad sa ibang bansa. Dito, lalo akong nagtagumpay sa aking larangan, nakapag-ipon ng malaking pera, nakapagpundar ng mga property at nakapagbatayo ng sarili kong negosyo. Dumating ang araw ng aking pagbabalik sa Pilipinas. Sinabi ng puso ko na babalikan ko si Sir Marlo. Hinanap ko siya at nag-set up ako ng isang Jollibee surprise birthday party para kay Sir Marlo. Hindi niya alam ito at sobrang gulat niya ng pagpunta niya sa Jollibee. Andoon ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay at malalapit na kaibigan. At laking tuwa ni Sir Marlon nang magpakilala ako sa kanya pagkatapos ng maraming taon ay nagkita kami. Maraming salamat po, Sir Marlon, sa iyong tiwala sa akin. Ang kabaitan mo ang aking susi sa tinatamasa kong tagumpay ngayon. Asahan mo na ako naman ang tutulong sa iyong pagganda. Ito ang kwentong Jollibee ko. Ikaw, ano ang kwentong Jollibee mo?